Maniniwala ba kayo? Di ba yung longganisa may balot yon? O hinugasan yon sa ilalim ng tulay, sa kapulong. May nahuli kami. O, yung pagsusubuan ng longganisa, doon hinugasan sa ilalim ng tulay, sa tabi ng Presinto 1. Paborito mo ba ang longganisa? Sa mapapanood nyo ngayon, baka mapaisip ka na. Pagkain na tingin mo makakamura ka, sa dulo, mapapamura ka pala. Hindi rin makatwiran yun. Kaya, hindi nyo napansin, simula ng pag-upo ko, lahat ng botya, illegal na karne. Ha? Maniniwala ba kayo? Di ba? Di ba magpapalengke kayo lahat, ano? Palengke kayo. Sino nagtitinda ng karne? Karne. Ayan. Tingnan ninyo. Di ba yung longganisa may balot yon? Di ba may balot? Skin yun, di ba? Hinugasan yun sa ilalim ng tulay, sa kapulong. Isipin nyo ito ha, pagkain ng tao pero sa maruming ilog hinuhugasan, tubig na hindi natin alam kung anong halo, basura, dumi, langis, kung ano-ano pa. Hindi lahat. Hindi sinasabi ko, hindi naman lahat. Ang sinasabi ko lang sa inyo, may nahuli kami. Ang tanong, kwentong barbero ba to? Hindi. May nahuli kami. Yung pagsusubuan ng longganisa, doon hinuugasan sa ilalim ng tulay, sa tabi ng Presinto 1. Dito pumasok si Mayor Isko, mga kababayan. Hindi nagbulag-bulagan, hindi nagkunwari na di nakita. Binisto niya ang kadugyutan dahil kapag kalusugan na ng tao ang pinag-uusapan, hindi dapat ito pinapalagpas ng pamahalaan. Tanong, sino ang kakain ng langgonisang nasa tindahan sa supermarket? Mga sikat na supermarket. Mayaman, mahirap? Mayaman. Sino ang kakain ng longganisa sa palengke? Mura na, marumi pa. Masustansya. Ano, Nay? Yun ang nagpapasarap dun eh. Hindi ho ba? Hindi lahat ng vendor masama, pero yung ganito, hindi na ito hanap buhay. Panganib na ito. Panganib sa bata, panganib sa matatanda, panganib sa buong Maynila. Akalain ninyo pati mayor nyo? Ha? Tandaan nyo, kumakain ako sa karinderya. Hindi naman kaila sa inyo yun. 5-5 ko kung kumain sa kanto. Di ba? But can you imagine kaawa-awang sitwasyon ng mga... Ano ba talaga ang pagiging tunay na makamahirap? Sa salita lang ba? O sa kanyang mga aksyon? Programa? Di ho ba? I mean, iba naman sa inyo dito, matatanda na. You know, mas marami kayong karanasan sa akin. Sino ang tunay na nagmamalasakit sa mahirap? Diba? Kaya ako, ang swerte lang sa akin ng mga mahirap. Alam ko yung katayuan nila. Kaya malinaw ang mensahe ni Yorme. Kung magnenegosyo ka, maging malinis ka. Kung magbebenta ka ng pagkain, igalang mo ang buhay ng kapwa mo. Hindi pwedeng kumita ka kapalit ng kalusugan ng iba. Kaya hindi naman ako mapapapayag na mahargabyado sila. Pero hindi rin ako papayag na ang tanging dadahilan natin ay makapang-aapak tayo ng paa ng may paa dahil tayo'y mahirap. Mali din yun. Hindi rin makatwiran yun. Huwag natin gagamitin ang katatayuan natin sa kahirapan upang makapang-api, makapang-abuso, makapang-gambala ng kapwa natin mahirap o mamamayan. Mali din yun. Hindi rin yun makatwiran. Kaya, ano nyo talaga na pantay-pantay ang pagtingin ng bagong pamahalaan ngayon ng lungsod ng Maynila. Wala na talaga. Wala nang papaboran kahit mali. Kasi yung normal, naging abnormal. Yung abnormal,
dahil laging ginagawa, naging normal. Ngayon, may pagsasaayos, yung ginagawang pagsasaayos, abnormal. Pero yung abnormal naman, yun lang talaga yung normal na ginagawa ng alkalde. Mapangalagaan ng kanyang mamamayan. Basic ba? Mayor, babalik pa kami sa tindahan namin. Uwi pa kami sa pamilya namin. Bakit ba kami nasara? Bakit nga ba? Dahil ba sa may nahuli akong isang banyaga na nagtitinda ng illegal, kaya kayo nasara lahat? Hindi. Hindi na. Bakit kaya? Sinabi ba sa inyo? Hindi sinabi sa inyo. Ngayon malalaman nyo na. Kasi ito yung purpose. Kasi wala kayong prangkisa. Expired. Tama ba? Kayo magsalita kung meron. Sige. Kung meron, okay lang. Bukas sa bukas. Mali na ako. Ngayon, mali ako. Aminin ko na kung mali ako. Meron ba kayong prangkisa, franchise to operate as market? Sino bang pamunuan natin? Sino makasasagot? Sige, wala namang tama't maling sagot dito. Ano tayo? Ano to eh? Sinabi ko muna sa inyo layunin, di ba? Maliwanag na layunin. Anong purpose? Di ba? O kayo naman. Para... Sige lang. Sige, ayan, may mikropono. Talagang para sa inyo itong araw na ito. Good afternoon po. Kaya po... Kaya po kami nagkaisa na magtungo sa inyo para po malaman namin kung ano nga po ba talaga ang naging problema. Kasi ang mga manininda sa baba na yun nga ang pagkakaintindi namin na damay. Pero kung baga tutuusin, ano nga po ba ang problema? Yan. Maraming salamat sa pagtatanong. Kaysa pumunta kayo sa kalye, magrarally kayo doon, walang makikinig sa inyo doon. Nandito, sa upuan na ito. Ito, itong bangkong to. Kung sino nakaupo dito, yun ang makapagbibigay ng solusyon sa problema nyo. Hindi kalsada. Tama yun. Ano nga ba ang naging... Ang sagot ko, wala po kayong prangkisa. You are operating a market without a franchise. Hindi, Mayor. Meron kami dati. Oo naman. Wala na. Wala nang visa. Paso na. Anong, tama ho ba ako? Tatanungin kayo diretso. Okay, may hiya kasi hahanap tayo ng solusyon eh. Hindi tayo uuwi dito nang walang solusyon. Hindi ko sasayangin ang mga oras ninyo na nagkwentuhan laway lang tayo, nagchismisan lang tayo dito. Sa laki ng problema sa Maynila. Meron ba kayong prangkisa? Kung katulad po ng sinasabi nyo na wala nga, ngayon po namin malalaman na wala nga. Ayan. Si Joel. Terence. Ayan. Eto, taga-market natin. Meron ba silang franchise to operate? Expired. Ano ibig sabihin? Patay na. Di ba ang tawag sa taong sa English? Expired na. Ala ng buhay. Ala ng visa. Tama ba ako, market administrator? Tama ba? Wala ng visa. Pag wala ng visa, ano nang dapat gawin? Tumigil na? Hindi nga, yun yung sinasabi natin. Pag wala ng visa, yung pribilehiyo, hindi na pwede mag-operate. Tama, mali? Hindi, kailangan alam nyo kung alin ang tama't mali. Importante yung hanap buhay kayo eh. Dahil ayoko kayong maargabyado. With all honesty. So ngayon maliwanag na sa atin na ang talaga palang punot dulo ng dahilan at ang nag-trigger noong problema ay dahil doon sa kalokohan ng isa. Parang doon lang yan sa isang mall.
Sinabihan ko, wag magtinda ng ganito, wag magtinda ng ganyan. Hindi nakinig, nahulihan namin. O, siniyasat namin yung buong mall. No siniyasat namin yung buong mall, it turned out, walang permit ito, walang permit ito, walang permit ito. Kinabukasan, sara. O, pumunta sa pamahalaan, maswerte kayo. 1 day lang ang permit dito ngayon sa Maynila. Nag-apply. Pag-apply, yadba. Ayan. O, tapos kinabukasan bukas. O, negosyo sila ulit. Yan yung punto ko. O, ngayon, ano ang maliwanag ba sa atin na ang dahilan kung bakit tayo'y sinara pala ay hindi doon sa isang tolongges na banyaga na nagtinda ng illegal na karne? Naway maging paalala sa atin ito mga kababayan. Minsan, hindi porket mura, makakatipid ka na. Minsan, baka yan pa maging resulta ng mas malaking problema. Ako nga po pala ang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.